Nakarinig ang mga pulis ng tahol at sigaw mula sa maliit na trailer na nasa napakasamang kondisyon, marumi ang mga bintana, ang mga kurtina ay naninilaw, at ang pintura sa metal ay nababakbak na. Kumatok ang mga pulis. May tao ba dyan? Sigaw nila. Pulis ito. Mahirap marinig ang mga iyak dahil sa ingay ng mga aso, kaya nagpasya ang mga pulis na sipain ang pinto. Ang amoy mula sa loob ay nagpahilo sa kanila. Pagpasok nila, natagpuan nila ang pinagmumulan ng masangsang na amoy. Ang mga operator ng 911 sa Florida ay sanay na sa iba't ibang uri ng tawag, mula sa mga tao na nag-aaway hanggang sa mga kaso ng magulong asal. Sanay na rin sila sa mga prank calls, pero ang mga emergency service line workers ay mga profesional at alam nila ang mga tamang tanong para malaman kung totoo ang tawag. Nasaan ka? Ikaw ba ay nasa panganib? Nasaktan ka ba? Pero paano kung ang tumatawag ay hindi makapagsalita o hindi maintindihan ang mga tanong? Si Mary ay punong-puno ng enerhiya nang simulan niya ang kanyang shift noong Martes na umaga dahil sa 2 tasa ng kape na ininom niya bago umupo sa kanyang pwesto. Gising na gising siya kaya't sinuot niya ang headset, binuksan ang kanyang computer, at ininom ang 3 tasa ng kape. Napakatahimik sa opisina dahil kakapalot lang ng morning at night shift. Wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya sa araw na iyon. Madalas niyang sinasabi ang parehong linya ng maraming beses sa isang araw sa nakalipas na 3 taon, 911, ano ang inyong emergency? Naghintay siya. Kakapasok lang ng alas 8 ng umaga at wala siya sa mood para sa mga prankster na kadalasang nambibiktima ng night shift. Hello, 911. Ipinasok pa niya ng mas malalim ang kanyang mga headphones sa tainga at nilakasan ang volume. Pagkatapos, narinig niya ang isang malungkot na boses. Mama. Tanong ng isang bata. Naging alerto si Mary. Bakit tumawag ang batang ito sa 911? Tanong niya sa sarili. Naririnig mo ba ako? Tanong niya, pero puro baby talk lang ang narinig niya na hindi niya maintindihan. Nandyan ba ang iyong nanay o tatay? Nakarinig si Mary ng mga asong tumatahol sa kabilang linya. Hello, nandyan ba ang nanay o tatay mo? Nagtayuan ang mga balahibo sa kanyang batok nang bumulong ang bata. Wala. Hindi magkaintindihan si Mary at ang bata, kaya't lalo siyang nag-alala. Tawagin mo ang nanay o tatay mo. Sabihin mo na may tao sa telepono para sa kanila. Okay. Narinig niya ang kalusko sa kanyang headset at nagsimula siyang mag-isip kung ang nanay ng bata ay nasaktan. Pagkatapos ay sinabi ng bata, alam ko, umalis siya. Patuloy na tinanong ni Mary ang bata pero halos hindi marinig ang mga sagot. Paano niya matutulungan ang batang ito? Maaari ka bang manatili sa telepono at kausapin ako? Tanong ni Mary habang mabilis siyang nagtatype sa kanyang keyboard para matukoy ang lokasyon ng bata. Pero para magawa ito, kailangan niyang panatilihin ang bata sa linya. Iyan ba ang inyong aso na naririnig ko? Ang ingay ng tahol ay nakabibingi. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Wala pa ring sagot. Nandyan ka pa ba? Pagkatapos ay biglang naputol ang tawag. Sa kabutihang palad, natukoy ni Mary ang lokasyon ng bata. Natukoy ni Mary na ang tawag ay nagmula sa Oak Hill, Florida, kaya nagpadala siya ng ilang mga pulis para imbestigahan. Pagdating ng mga pulis sa trailer park, natuklasan nila ang higit pa sa inaasahan nila. Nang dumating sila sa maliit na trailer home, nakita nilang sobrang dumi ng lugar. May 2 aso na nakakulong sa isang kulungan, pero ang isang aso ay malaya at mukhang agresibo. Tumawag ang mga pulis sa animal control bago sila pumasok sa loob ng bahay. Ngunit nasaan ang bata? Ang 3 taong gulang na batang tumawag sa 911 ay nasa isang sulok at hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid at ang diapers nila ay umaapaw na.
Mukha rin silang gutom. Pero nang tiningnan ng mga pulis ang refrigerator, ang natagpuan lang nila ay amag. Gaano nakatagal mag-isa ang mga batang ito? Nasaan ang kanilang nanay? Paano nagawang iwan ng sinumang magulang ang kanilang mga anak sa ganitong kalagayan? Pagkatapos, may nakita silang nakakatakot. May baril sa gitna ng coffee table. Kinuha ito ng bata at nagsimulang iwagayway sa ere. Itinuro rin niya ito sa mga pulis at tumawa. Pero nang makuha ng mga pulis ang baril mula sa bata, nalaman nila na ito ay loaded. Sino ang mag-iiwan ng mga bata sa bahay na may ganitong panganib? Agad na tinawagan ng mga pulis ang Department of Children and Families para kunin ang mga bata at ilayo sila sa napakasamang kalagayan. Panahon na para hanapin ang ina. Tumagal ng 2 oras at 6 na pulis bago natagpuan si Jerica Torrado, 26 anyos. Sinabi ng ina sa mga pulis na umalis lang siya ng 5 minuto. Ipinahayag niya na ang kanyang mga anak ay natutulog ng mahimbing habang nakikipagkita siya sa isang kaibigan para magkape. Pero sinabi ng isang kapitbahay na umalis si Torrado ng alas 7:30 ng umaga sakay ng isang golf cart. Kaya inamin ni Torrado ang kanyang pagkakamali. Alam ng mga pulis na hindi niya talaga binalak na bumalik agad upang tingnan ang kanyang mga anak, at kung hindi siya bumalik ng maraming oras, hindi siya makakaligtas sa kanyang kasalanan. Inaresto ng mga pulis si Torrado at kinasuhan ng 2 kaso ng child neglect without great bodily harm. Natakot siyang makulong. Ang piyansa niya ay itinakda sa $5,000, pero dahil sa isang bail bondsman, nakauwi siya kasama ang 3 niyang aso. Ngunit ang mga taong nakakita ng kanyang ginawa ay hindi siya mapapatawad o makakalimutan ang katotohanang inilagay niya sa panganib ang kanyang mga anak. Ang 3 taong gulang na anak na babae ni Torrado at ang kanyang sanggol ay nasa pangangalaga ng estado habang sinusuri kung siya ay karapat-dapat na maging ina. Pero batay sa mga nangyari, tila malabo na makumbinsi ang estado. Ayon sa mga awtoridad na naruroon sa lugar, napakasakit ng sitwasyon nang una silang dumating sa trailer. Pero sa kabutihang palad, ligtas ang mga bata at hindi naganap ang isang trahedya. May isang tao na higit na karapat-dapat sa papuri kaysa sa mga pulis mismo. Si Mary, ang 911 operator, ay pinanatili ang bata sa linya ng 8 minuto. Dahil dito, natukoy niya ang tawag. Kalma at mahinahon siyang nagtrabaho, at nagawa niyang manatiling focus ang bata. Iniwan ni Torrado ang kanyang mga anak, pero si Mary hindi. Hindi niya hinayaan ang pag-iyak at tahol ng mga aso na hadlangan siya sa paggawa ng kanyang trabaho. Sa huli, nailigtas niya ang mga bata. Pero ang kwento ay may masakit na bahagi. Si Mary ay sinanay para harapin ang mga sitwasyon tulad nito. Ang nangyari sa mga anak ni Torrado ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ng marami, pero hindi ito dapat mangyari. Sa kabutihang palad, ang mga emergency service ay nagtatrabaho ng walang patid upang tiyakin na ang lahat ay ligtas. At higit sa lahat, tinutulungan nila ang mga masyadong bata at nangangailangan ng tulong pagkatapos ng isang nakakabahalang tawag. Dahil sa isang tawag, natulungan ni Mary ang mga batang ito bago pa man maganap ang trahedya. Si Mary ay karapat-dapat ng promosyon.